Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2471 hanggang Kabanata 2480. Kabanata 2471. Dalawang tira pa, sabi ni Lando, habang bumubuga ng malamig na hangin mula sa kanyang bibig. Para bang walang nangyari sa kanya. Ang lalaking to'y talagang nakakatakot. Pero isa pa lang ang na-unlock ko sa unang tier ng Jadescan. Kung ako rin ay half-deified na, hindi siya magiging ganyan kayabang, sabi ni Hansen habang umatras ng 2 hakbang at napakunot noo. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, may naisip si Hansen. Muling nagtipon siya ng lakas sa kanyang kamao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang isang suntok ang ibinigay niya kay Lando. Nagbitaw siya ng sunod-sunod na mga suntok, ngunit ang lakas ay inilabas sa napakabagal na paraan, tila gumagapang na parang isang kuhol. Bigla, naglabas si Hansen ng napakaraming suntok. Ang lakas ng bawat isa ay parang alon, at habang nagpapatuloy siya, ang mga ito ay nagsanib-sanib at naging isang nakakatakot na puwersa. Habang patuloy ang pag-atake ni Hansen, mas lalo pang lumakas ang mga alon. Ang nakakatakot na puwersa ay parang isang dambuhalang tsunami na papalapit kay Lando. Ang ulap sa paligid ay nagkalat dahil sa lakas ng mga alon ni Hansen, nag-iwan ng vacuum zone. Ang lakas na papalapit kay Lando ay parang hangin na humahawi sa kalawakan. Nanigas ang mga kalamnan ni Lando. Parang umuungol ang kanyang katawan sa lakas ng dragon. Hindi siya umiwas, tinanggap lang niya ang puwersang ibinuga ni Hansen, isang puwersang ilang ulit na pinalakas. Pang! Bumagsak ang puwersa ni Hansen sa katawan ni Lando, winasak ang armor nito. Ang pinagsama-samang lakas ng atake ay nakakagulat. Ang King Class armor ni Lando ay naging alikabok, at ang mga piraso nito ay nagkalat sa paligid niya, kumikislap na parang mga bituin. Ngunit nang dumampi ang puwersa sa kalamnan ni Lando, ang kanyang mga ugat ng dugo ay nagliwanag na para bang tato. Tumama ang shockwave sa kanyang katawan, ngunit ito'y nabigo. Walang pinsala ang katawan ni Lando. Napakalakas ng katawan niya, bulong ni Hansen habang gulat na nakatitig kay Lando. Kahit hindi niya inasahang mapatomba si Lando, akala niya'y mapapaurong man lang ito. Pero hindi man lang ito gumalaw. Kinilabutan si Hansen. Isa na lang ang tira mo, wika ni Lando. Wala na siyang suot na armor, at ang kanyang matipunong dibdib ay may tato ng isang dragon. Walang emosyon ang kanyang mukha habang nagsasalita. Tahimik si Hansen sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay inilabas niya ang Thunder God Spike. Kung ganun, oras na para gamitin ang mabibigat na sandata. Sana huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Ang Thunder God Spike ay hindi gaanong mapaminsala, pero ang epekto nitong nakakamanhid ay mahirap labanan. Kahit isang deified ay makakaramdam ng tama nito. Kahit gaano pa kalakas si Lando, hindi naman siya mas malakas kaysa sa isang tunay na deified. Sa pag-iisip nito, ibinuhos ni Hansen ang kanyang lakas sa Thunder God Spike. Kumidlat ang kapangyarihan sa paligid nito, sumiklab sa mga kulay na parang Aurora Borealis. Talagang hindi ka iiwas, tanong ni Hansen habang itinaas ang Thunder God Spike at tumitig kay Lando. Hindi sumagot si Lando, pero malinaw na nais nitong magmadali na si Hansen. Walang problema iyon kay Hansen. Itinaas niya ang Thunder God Spike, itinutok ito sa ulo ni Lando. Alam niyang hindi niya mababasag ang bungo nito, pero sapat ang lakas upang mapagalaw ito. Pang! Tumama ang kidlat mula sa Thunder God Spike sa gilid ng ulo ni Lando, at ang pilak na liwanag ay dumiretso sa kanyang bungo. Napaatras ang ulo ni Lando. Tuwang-tuwa si Hansen, akala niya ito na ang tamang tira. Pero ang ulo lang ni Lando ang gumalaw. Hindi gumalaw ang katawan. Sumiklab ang pilak na liwanag sa kanyang ulo, at umusok ang buhok niya, pero tila hindi siya apektado. Itinuwid niya ang leeg, at kahit kumikislap pa rin ang kidlat, parang wala lang sa kanya. Nanginig si Hansen. Wala siyang masabi. Matibay rin ang kanyang katawan, pero kahit siya ay hindi kakayanin ang ganoong atake. Ang pagiging manhid ni Lando ay kahindek-hindek. Tinulak ni Lando ang Thunder God Spike gamit ang daliri. Wasak na ang katawan ko. Wala nang pakiramdam sa loob. Wala na ang sakit, pamamanhid, at pagkahilo. Hindi epektibo sa akin ang kidlat. Parang konting kuryente lang ang naramdaman ko. Ganoon pala.
Kaya pala walang epekto ang Thunder God Spike, sagot ni Hansen na may mapait na ngiti. Pero na, sabi ni Lando habang tumalikod. Nag-alinlangan si Hansen pero sumunod din. Wala siyang balak tumakas. Balak mo talagang tuparin ang usapan, sabi ni Lando habang nakatingin kay Hansen. Hindi naman talaga, pero alam kong walang kwenta ang pagtakbo sa'yo, sagot ni Hansen at kumambyo ng balikat. Tapat kang tao, sagot ni Lando, may halong pagtataka. Hindi sumagot si Hansen, pero sa loob niya iniisip niya ni hindi ko alam kung anong direksyon ang tama. Wala rin akong ideya kung nasaan si Bauer. Kung maglalakad-lakad lang ako sa Changxi system, wala akong mararating. Malamang ay marami pang katulad ni Lando ang maghahanap sa akin. Mas mabuti na sigurong sumama muna sa kanya. Kung may problema man sa daan, mapoprotektahan niya ako. Hindi masamang ideya ito sa ngayon. Sumunod si Hansen kay Lando. Nang mapansin ng mga dragon na hindi naman mukhang tatakas si Hansen, hindi na siya tinalian ni Lando. Lumipad sila sa mga ulap patungo sa direksyong tinawag ni Hansen na paitaas, at maya-maya'y may nakita silang grupo ng tao sa unahan. Lando! Sigaw ng mga tao pagkakita sa kanya. At nang makita nila si Hansen, mas lalo silang nagulat. Lando, bakit kasama mo si Hansen? Tanong ng King Class Leader kay Lando. Hindi siya pinansin ni Lando at patuloy sa paglipad. Namula sa galit ang mukha ng King, pero hindi siya nagreklamo. Umatras ang lahat ng tao sa daan ni Lando. Gumawa sila ng daan para sa kanya, walang nang ahas na hamarang. Pero hindi ganoon ang sinapit ni Hansen. Nang sinubukan niyang sumunod, pinalibutan siya ng mga tao. Handa silang sabay-sabay siyang atakehin. Lando, bakit ang bilis mong umalis? Halika rito at asikasuhin mo ang mga to. Nakakainis na sila, sabi ni Hansen na may paghamak. Naghanda ang mga tao na bugbugin si Hansen, pero nang marinig nila ito, nagulat sila. Napatingin sila kay Lando. Parang sinasabi ni Hansen na si Lando ay tauhan niya. Huwag niyong hadlangan yan. Utos ni Lando kahit hindi lumingon. Doon lang tuluyang naunawaan ni Hansen kung gaano kritikot ang mga tao sa Geno Universe kay Lando. Sa isang salita lang niya, agad umatras ang lahat. Dumaan si Hansen sa harap ng 100 kings. Walang gumawa ng kahit ano sa kanya. Anong gagawin natin? Bakit kasama ni Lando si Hansen? Tanong ng isa sa mga king sa kanilang pinuno. Kahit gaano pa kalakas si Lando, mas malakas pa rin ang tunay na deified. Sa dami ng dumating sa Changxi system, sigurado akong may mas malakas pa sa kanya. Kung ikakalat natin ang balitang ito, baka makakuha tayo ng pagkakataon, sagot ng pinuno, sabay ngiti ng masama. Kabanata 2472. Sumunod si Hansen kay Lando sa dagat ng mga ulap. Nakakasalubong nila ang maraming elite na naghahanap kay Hansen, ngunit tuwing makikita nila si Lando, agad silang umiiwas. Wala ni isa ang may lakas ng loob na salubungin si Lando, lalo na ng harapan. Pero ramdam pa rin ni Hansen ang bigat ng maraming matang nakatutok sa kanya. At habang lumilipes ang oras, lalo iyong tumitindi. Hindi gumagana ang teknolohiya sa loob ng Changxi system, pero hindi ibig sabihin na walang paraan ang mga bounty hunter para subaybayan siya. Maraming may kakayahan sa paningin at video powers, lalo na ang mga kings, na kayang mapanood sina Lando at Hansen kahit pa nasa libo-libong milyang layo. Tahimik lang na lumilipad si Lando, hanggang sa bigla siyang huminto. Ramdam ni Hansen na may kakaiba sa unahan. Nang tumingin siya, unti-unting lumitaw ang mga anino mula sa likod ng berdet makapal na ulap. Magkakamukha ang mga nilalang. May mga pakpak silang parang paru-paro na may makukulay na disenyo. Kalbo ang mga ulo nila, may dalawang anteni na nakalaylay, at suot nila'y itim na armor na mukhang balat ng insekto. 6 silang lahat, lumilipad silang papunta kay Lando. Pinagmasdan sila ni Hansen, pero hindi niya makilala kung alin ang alin. Pare-pareho ang itsura nila, at sa parehong armor, para silang 6 na kambal. Hindi naman naging tanga si Hansen para maliitin sila base sa itsura. Lahat sila'y nasa ika-8 o ika-9 na antas ng King Class. Posible pang ang may half-deified sa kanila. Malinaw na may lakas sila, sapat para harangin si Lando. Hindi iyon magagawa ng karaniwang kings. Lando, pakiusap, bigyan mo naman ng pabor kaming 6 na magkakapatid. Lubos naming itong ikakatuwa, sabi ng pinuno sa kanilang kakaibang grupo. Sino kayo? Tanong ni Lando sa tamad na tinig, hindi man lang tumingin. Ikaw, galit na sagot ng kakaibang lalaki. Sige, Lando, gusto sana naming igalang ang hari ng mga wasak, pero kung gusto mong mamatay, kami ng Butterfly Fairy 6 Kings ang tutupad ng hiling mo.
Pagkatapos noon, pumalakpak ang kanilang mga pakpak at lumipad ang anim papunta kay Lando. Maghanap ka ng ligtas na lugar at manatili ka roon. Hintayin mo akong bumalik, kalmadong utos ni Lando. Narinig iyon ni Hansen kaya lumipad siya palayo sa bahagi ng ulap kung saan naroon ang gulo. Pinanood ng Butterfly Ferry Six Kings ang pag-alis ni Hansen pero hindi sila humabol dahil binabantayan sila ni Lando. Kaya't pinalibutan na lang nila si Lando para siya ang unahin. Lumipad palayo si Hansen, hindi na lumingon. Gamit ng anim na Butterfly Ferry Kings ang kani-kanilang area at ang mga pakpak nila ay kumislap sa anim na kulay. Nang magsama-sama ang anim na area, nabuo ang isang makulay na six-color area. Naipit si Lando sa loob. Pang! Sinuntok ni Lando ang six-color area, pero wala itong epekto. Nagulat si Hansen nang lumingon siya. Lahat ng butterfly ferries ay malinaw na half-deified. Sa pagsanib ng kanilang mga area, ilang ulit ang lakas nito. Kung hindi kayang basagin iyon ni Lando, hindi nakatakataka kung bakit sila naglakas loob na kuhanin si Hansen. Mula sa malayo, narinig ni Hansen ang isa sa kanila na nagsabi, "Lando, gaano ka man kalakas, bumagsak ka na sa Butterfly Ferry 166 ferry area. Hindi ka na makakagalaw kahit saan." Hindi pinansin ni Lando ang kanilang salita at nagsimulang maghagis ng mga suntok sa paligid niya. Medyo umuga ang 6 ferry area, pero hindi iyon nag-iba. Nang makita iyon, lalo pang bumilis ang lipad ni Hansen. Iniisip niya, mukhang hindi niya kayang patayin ang mga yun agad. Ito na ang tsansa ko para makatakas. Hintayin ka, hindi ako ganun katanga. Hindi na niya pinansin ang gulo sa likod. Nakatuon ang isip niya sa pagtakas. Gusto niyang makalayo kay Lando. Dahil sumama siya ng matagal, may ideya na si Hansen kung nasaan siya sa loob ng sistema. Kahit di pa tiyak kung nasaan si Bauer, alam niya ang inaakalang direksyon nito. Pero hindi siya dumiretso sa direksyon ni Bauer. Lumiko siya at dumaan sa mas mahaba't liko-likong ruta. Gusto niyang iligaw ang mga nilalang na alam niyang nagmamanman sa ulap. Ngunit kahit sobrang bilis at layo na ng narating niya, wala pa ring humaharang. Ilang beses siyang lumikot nagpalit ng direksyon pero walang tumutugis. Ang weird. Bakit walang sumusunod sa akin? Bulong ni Hansen. Doon niya naliwanagan. Takot pa rin ang mga tao kay Lando. Ayaw nilang galitin ito, kaya't hindi sila gagalaw hanggat hindi tuluyang malayo si Hansen. Nang maintindihan niya ito, tumigil na siya sa pagtatangkang iligaw ang mga sumusubaybay. Diretso siyang lumipad, palayo sa saklaw ni Lando. At syempre, nang sapat na ang layo niya, hindi na nakatiis ang ilang nilalang at lumabas para tambangan siya. May ilang dosenang kings mula sa iba't ibang lahi. Wala silang organisadong estruktura. Nagkaisa lang sila pansamantala dahil walang sino man sa kanila ang kayang talunin si Hansen mag-isa. Tiningnan sila ni Hansen. Hindi sila katulad ng mga kings na nauna niyang nakasalubong. Ang mga naunay parang mga hamak lang. Bagamat 100 ang bilang, wala silang level. Ngunit ngayon, 20 hanggang 30 lang sila. 3 sa kanila ay half-deified, at halatang silang 3 ang namumuno. Hansen, sumuko ka na lang. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, wika ng isa sa half-deified. Hindi nagsalita si Hansen. Sa halip, bigla siyang sumuntok. Sa isipan niya, sino kayo para sabihin yan? Akala niyo si Lando kayo. Takot kayong masaktan ako. Kung wala naman kayong kakayahang saktan ako. Nang gumalaw si Hansen, sumigaw ang isa sa mga half-deified, "Boss, ayan na siya." Nagtaka si Hansen. Hindi niya alam ang ibig sabihin noon. Tumingin siya sa isa pang half-deified. Mukha itong itim na tigre. Nang marinig ang sigaw, umatungal ito at naglabas ng itim na area. Para itong elemento ng tubig. Pero hindi natakot si Hansen. May original Water King body siya, kayang-kaya niya ang water element. Bago pa man dumapo ang suntok ni Hansen sa mukha ng kalaban, napalibutan na siya ng itim na area. Naglabas din ng kani-kanyang area ang iba pang kings. Magkakaiba ito, pero lahat ay nilamon ng area ng itim na tigre. Lalong dumilim ang area, at para bang nilamon si Hansen ng isang napakalalim na hukay. Iniunat niya ang mga kamay, pero hindi na niya makita ang sarili. Hindi ito water area. Gulat ni Hansen. Kinain ng dark area ang ibang areas ng mga kings, at naging isang itim na malaking bagay na parang itlog. Nang sinimulan ng itim na tigre ang pagtipon ng lakas, lalong lumiit ang bagay na iyon, at lalong tumindi ang kadiliman sa loob. Ramdam ni Hansen na parang likido ang dilim. Nakakagalaw pa siya sa simula, pero habang lumalalim, mas mahirap nang gumalaw. Para siyang nasa semento na unti-unting tumitigas, hanggang sa tuluyan nang hindi siya makakilos.
Kabanata 2473. Sa ilalim ng area power ng itim na tigre, isang bagay na hugis itlog at may taas na 3 metro ang nabuo at pinanabakan si Hansen. Sinubukan ni Hansen na gamitin ang Jadesken upang sirain ang itim na area, pero napansin niyang ang kadilimang bumabalot sa kanya ay kasendilim ng gabi at kasentigas ng bakal. Hindi siya makagalaw kahit kaunti. Ano kaya itong area na to? Bulong ni Hansen. Pero hindi siya nagpanik. Parang sinisipsip lang ng area na ito ang iba pang area para palakasin ang sarili nito, pero hindi naman ito nananakit. Parang layunin lang nito ay ang ikulong siya sa dilim. Kung gugustuhin ni Hansen, kaya niyang gamitin ang kanyang Super God Spirit Body para makatakas. Gaano man katatag ang kadilimang iyon, hindi siya kayang ikulong ng tuluyan. Ano na, Hansen? Hindi ka na nagyayabang ngayon. Sabay-sabay na tawa ng mga kings mula sa labas. Matibay man ang itim na area, hindi ito hadlang sa tunog. Malinaw niyang naririnig ang sinasabi ng mga ito. Maganda ang area na ito. Anong tawag dito? Tanong ni Hansen. Narinig ng mga kings ang kanyang tanong at ang half-deified na nakausap niya kanina ang sumagot, ito ang Black Big Sky King area ni Big Sky King. Kinain nito ang lakas ng 20 king area para mabilanggo ka. At hindi lang ikaw ang kayang ikulong nito. Kahit si Lando, kayang-kaya rin. Kung totoo yan, bakit hindi niyo ako kinuha habang nandoon pa si Lando? Ani Hansen na may halong pang-aasar. Hindi namin gustong galitin ang pinuno ng mga wasak, sagot ng king. Wala nang usapan. Dalhin na natin siya sa mga Extreme King para kunin ang gantimpala, sabat ng isa pang half-deified. Ramdam ni Hansen na gumagalaw na ang dilim. Alam niyang nililipat siya ng mga kings habang hawak pa rin sa loob ng itim na area. Gamit ang Dungeon area, sinubukan ni Hansen na alamin ang istruktura ng area. Napansin niyang parang substance chain ang pagkakahabi ng itim na enerhiya. Napakalakas ng area na ito. Mukhang papunta na sa pagde-defy ang itim na tigre, bulong niya. Pinagsama-sama ng Black Big Sky King area ang mga area ng iba para tumibay. Sinubukan ni Hansen gamitin ang Super Spank, pero hindi pa rin ito sapat upang sirain ito. Nagdesisyon siyang magpahinga muna at ipunan ang kanyang lakas bago muling subukan. Habang masayang hinihila ng mga kings ang itim na itlog papunta sa gilid ng Changxia system, biglang narinig ni Hansen ang isang sigaw mula sa labas ng area. Galing iyon sa half-deified na nakausap niya kanina. Pagkatapos ng sigaw, may narinig si Hansen na parang paghahati ng espasyo, at pagkaraan noon, katahimikan. Wala nang kasunod na tunog. Parang nawala na lang bigla ang lahat ng kings at half-deified. Ang weird. Kahit pa may kalaban sila, dapat nakarinig pa ako ng laban o kahit isa pang sigaw. Bakit isa lang tapos katahimikan? Pinatay kaya silang lahat bago pa man makariyak? Bulong ni Hansen. Katsa. Habang iniisip niya ito, may narinig siyang tunog ng basag na bato. Isang sinag ng liwanag ang bumaon sa kadiliman. Bumukas ang napakalaking itlog at ang liwanag ay bumuo ng mga bitek sa paligid nito. Hanggang sa tuluyan itong nabasag at nakalaya si Hansen. At ang nakita niya ay ikinagulat niya, si Lando ay nakatayo lang sa ere, tahimik na nakatingin sa kanya. Napakamot sa batok si Hansen at bahagyang umubo. Akala ko kasi hindi mo matatalo agad yung Butterfly Fairy 6 Kings, kaya lumayo-layo muna ako. Nahuli ako ng mga ito at dinala dito. Ang totoo'y gusto talaga ni Hansen na dalhin siya ng mga iyon palayo kay Lando, pero mukhang hindi naging matagumpay ang plano. Alis na tayo, sabi lang ni Lando, saka lumipad paalis. Sumunod si Hansen sa likod, pero habang lumilipad, iniisip niya, paanong ang bilis niyang nakasunod sa akin. Kahit matalo niya agad ang Butterfly Fairy 6 Kings, kumuha ako ng masalimuot na ruta. Ang Changxia system ay parang maze. Paano niya agad nahanap ang kinaroroonan ko? Dahil dito, agad niyang ginamit ang Dungeon Aura upang suriin ang sarili. Di nagtagal, may naramdaman siyang kakaiba sa isa sa kanyang mga daliri. Maayos naman ang balat, pero sa butong nasa gitna ng kanyang kaliwang kamay, may tadpole-shaped mark. Maliit ito, kulay abo, at hindi naglalabas ng anumang enerhiya. Kung hindi niya ginamit ang Dungeon Aura, hinding-hindi niya iyon matutuklasan. Naalala ni Hansen, pinalo ni Lando ang ilang daliri niya dati. Doon marahil niya inilagay ang markang iyon. Kaya pala kampante siyang hindi ako tinali o ginapos. May tracker pala siya sa katawan ko, bulong ni Hansen, hindi komportable sa ideyang sinusubaybayan siya. Pero hindi iyon sapat para pigilan si Hansen. Madali lang alisin ang marka gamit ang kanyang Super God Spirit Body. Pero hindi pa niya iyon ginawa. Nagkunwari siyang walang alam, at patuloy na sumunod kay Lando.
Lando, pinatay mo ba yung Butterfly Fairy Six Kings? Tanong ni Hansen habang nilapitan ito. Tahimik na sagot ni Lando, hindi ako mamamatay tao. Hindi ako pumapatay kung hindi kailangan. Yung master mo, may dahilan ka bang patayin siya? Sunod na tanong ni Hansen. May bahid ng emosyon sa mukha ni Lando, pero agad din itong nawala. Sa malamig na tinig, sumagot siya, hindi mo na yun kailangang malaman. Kung ganun, sabihin mo na lang kung bakit mo ako dadalhin sa mga Extreme King. Hindi ko inakala na ang gaya mo ay interesado sa gantimpala, tanong ni Hansen. May espada, sagot ni Lando. Nagulat si Hansen. Hindi ganito ang inaasahan niyang asal mula sa isang pinatay ang sariling guro. Akala niya'y matigas at mailap ang lalaki, pero mukhang pwede pala itong kausapin. Ano bang espesyal sa espadang yun? Kung gusto mo ng sandata, pwede kitang bigyan ng deified weapon. Mas madali akong kausap kaysa sa mga Extreme King, ani Hansen, nag-uusisa. Isa lang ang gusto ko, pang-espadang iyon, tugon ni Lando, habang patuloy sa paglipad. Hindi man lang siya lumingon. Espadang nangangailangan ng buhay kapalit. Abay dapat sobrang espesyal nga yan. Sabihin mo naman kung bakit, ani Hansen. Pero hindi sumagot si Lando. Mukhang ayaw na talaga niyang magsalita patungkol sa espadang iyon. Magtatanong pa sana si Hansen nang biglang may narinig siyang malakas na ugong parang libong kabayong sabay-sabay na tumatakbo sa ulap. Pag-angat ng tingin niya, nakita niya ang isang hukbo ng mga unicorn, lumulusot sa ulap, isang puting dagat na parang walang katapusan. Nawala ang emosyon sa mukha ni Lando. Seryosong sinabi niya kay Hansen. Protektahan mo ang sarili mo. Kabanata 2474. Alam na ni Hansen ang isa pang dahilan kung bakit hindi siya ginapos ni Lando. Alam ni Lando na hindi ligtas pauwi sa Extreme King kung hahawakan siya habang lumalaban. Mas mabuti raw na pabayaan siyang tumakbo habang nakatuon siya sa sinumang umaatake sa kanila. Ikaw ay mahusay magplano, pero pinagsawaan mo ako. Ako si Hansen. Akala mo makakatalo ako ng simpleng tracking mark. Natawa si Hansen nang may pagkadelikado sa tinig, pero hindi na siya tumigil roon at dali-dali siyang tumakas. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang kawan ng gintong unicorns na swerte ng tambayong sumugod mula sa iba pang ulap. Maraming ginto, katulad ng mga puting unicorns na dati niyang nakita. Grabe ito. Bakit marami silang Xenogeneics? Kinuha niya ang ghost teeth knife at sumugod sa kawan. Nagkalat ang kidlat mula sa kanyang espada, at agad siyang nakapatay ng ilang unicorn. Habang patuloy siyang pumapatay, napansin niya ang natatanggap na mensahe, Xenogeneic Duke Hunted. Xenogeneic gene found. Tunay nga silang Xenogeneics. Gamit ang ghost teeth knife, pumatay siya ng parang combati sa trigo, at lumagapak ang dugo sa paligid. Hindi nagpatinag ang unicorns. Pinagpatuloy ni Hansen ang pagpatay, at napakaraming buhay ang nasugat. Tumigil siya nang marinig ang matinding sigaw. Lumabas ang isang nagliliwanag na unicorn, doble ang laki ng karaniwan, at ginto rin ang sungay. Ito'y humihagulgol palapit kay Hansen na para bang nagpapaigkas ng espasyo sa paligid nito. Sinangkan niyang putulin ang sungay, ngunit nagkaroon ng matinis na tunog. Nahadjep ang blade, at natapunan siya ng ilang daang metro bago tumigil. Bago makabawi si Hansen, may isa pang unicorn na itim na sumugod. Mas malakas pa kaysa sa gintong unicorn, maiinit ang aura nito. Sinuntok niya ito, ngunit nabalewala ng shield mula sa sungay ng hayop. Anumang yelo ang naricochet lang. Pang! Sumalpok ang itim na unicorn sa katawan niya, at nag-iba siya, natigil ang katawan until naputol siya sa gitna. Ngunit agad siyang bumalik, tulad ng isang teleport sa kabilang bahagi ng labanan. At naroon na naman ang isa pang unicorn, purong puti, na patuloy na sinusugod. Grabe ito! Puting unicorn na naman. Nasa malayo pa ba si Lando? Nagulat siya. Tiningnan niya si Lando at nakita itong nakikipag-away sa rainbow-colored unicorn, isang deified unicorn na nagpapadilim ng realidad sa paligid nito. Ganoon kabihira itong deified Xenogeneic? Naisip ni Hansen. Alam niyang hindi kayang talunin ni Lando ang ganoong mataas na antas na kalaban ng mag-isa. Habang abala si Lando, tinapik siya ng kawan ng mga lesser unicorns. At sinimulan niyang labanan, 4 na half-deified na unicorns ang tumakbo para patayin siya. Nang lumitaw ang isang red unicorn, nagkaroon ng ideya si Hansen. Nagpadyak ang kaliwang mata niya na pula na para bang isang marker. Nag-transform siyang Bloody Shadow at nasa mata ng red unicorn. Natigilan ang mga unicorn sa katanungan, wala silang nakita, wala ring alam kung nasaan na si Hansen.
Nag-teleport siya mula mata ng isang unicorn patungo sa isa pang ulap, hindi tumitigil, hindi nagpapatigil. Kahit apat sa kanila ang half-deified, hindi siya natakot, ang hindi niya maintindihan ay bakit bigla silang inatake ng sabay-sabihan. Pakiramdam niya'y may mas malalaking puwersa sa likod ng plano. Habang lumilipad, lumapit siya sa gilid ng labanan. Nag-teleport na uli siya palabas, nagmamatsyag sa kawan, pero hinanap niya kung may anomalya. Siguro na imbento ko lang. Pero mabuti rin ang pagdating nila, nakatakas ako kay Lando. Hanggang ngayon, tuloy pa rin siya sa laban sa deified unicorn. Hindi niya kaya to, maski makaligtas, hindi niya ako maaabutan, naisip niya habang umaalis mula sa kawan. Pang! Narinig niya ang isang malakas na tunog para siyang tumama sa steel board. Nahinto, damyugo ang ilong niya. Ano ito? Hansen reached out and touched it. Natuklasan niyang isang invisible shield, hindi niya alam hanggang saan ang lawak nito. Lumipad pa siya ng 1,000 milya, pero patuloy lang siya nakadikit sa shield. May mali dito. Sino ito ginagawa? Shock si Hansen. Kung protektado ng invisible shield ang buong battlefield, siguradong may isang deified elite na kumokontrol at hindi nagpapakita. Ginamit niya ang Dunction Aura at pumunta ang kanyang purple butterfly ay upang ice-scan ang shield. Nakita niyang ang barrier ay isang invisible substance chain wall, bumabalot sa buong paligid, walang katapusan. Talagang may deified elite sa likod nito. Napahinga siya ng malalim, hindi niya maintindihan kung bakit hindi aktibong lumalabas ang taong iyon, kundi nag-lockdown na lang ng buong battlefield. At ngayon, lumaga ang pagtakas niya. Biglang mainit ang kaliwang daliri niya. Lumabas ang isang gray beam mula sa simbolo sa kanyang metacarpal. Lumitaw ang imahe ni Lando sa harap niya, kulay abo. Tumigil ka sa pagtakas. Tinatabunan na ng deified elite ang lugar. Kailangan nating patayin lahat ng Xenogeneics rito. Kung hindi, patay tayo, sabi ng shadow projection ni Lando. Bakit? Nagtanong si Hansen habang nakakunot ang noo. Walang bakit, hindi tayo sapat ang lakas para may iba pang paraan. Ayaw ko man, pero ginagamit tayo dito bilang chess pieces. Nawala na ang shadow ni Lando, tila nauubos ang lakas. Kabanata 2475. Nilagyan ni Lando ng marka si Hansen upang siya'y manatiling kontrolado, pero ngayon, basta na lang niya itong tinanggal. Ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Hindi ito pananakot lang. Kaka-cover pa lang ni Hansen nang matagpuan na naman siya ng grupo ng mga unicorn. Galit na muli siyang sinalakay ng masa ng mga ito. Ngayon, hindi ginamit ni Hansen ang kanyang Blood Eye Evil God na kapangyarihan. Sa halip, inilabas niya ang Ghost Teeth Knife at Thunder God Spike. Hawak ang mga ito, sumabak siya sa gitna ng labanan. Sa loob ng ilang segundo, nakapatay siya ng 12 ng unicorn. Xenogeneic Doke Hunted, White Unicorn. Xenogeneic Gene Found. Nakakuha ng White Unicorn Beast Soul. Matapos makapatay ng ilan pa, nakuha niya ang Beast Soul na isang mount. Magagamit niya ito sa paglalakbay, pero hindi ito lumalaban. Sa sitwasyong ito, walang silbi ang mount. Napakaraming unicorn sa paligid. Kailangan niya ng liksi, at magiging sagabal lamang ito. May 7 kulay ang mga unicorn, itim, puti, lila, pula, ginto, asul, at berde. Bawat kulay ay may antas, mga ordinaryong duke, king, at maging mga half-deified. Bawat isa ay may kanya-kanyang area power. Katulad ng dating ginagamit ni Hansen na Demon Bog King Baisema, ang powers ng mga unicorn ay pwedeng pagsama-samahin at palakasin. Pero kung ang Baisema ay purong depensibo, ang mga unicorn ay may mga area na ginagamit din sa pag-atake. Kailangan ni Hansen na harapin ang mga ito at sabay makipaglaban sa 7 King Unicorn. Isa itong magulong labanan. Sobra ang dami ng unicorn. Kahit na iniiwasan niya ang mga King Unicorn, abala na siya sa pagpatay sa mas mahihinang kalaban. Dumadaloy ang dugo sa kanyang daraanan, parang ilog. Napagod na rin ang kanyang mga braso. Anong kalokohan to? Bulalas ni Hansen habang pinagmamasdan si Lando, na kasalukuyang nakikipaglaban sa isang deified unicorn. Masyado nang malayo si Lando kaya hindi na masundan ni Hansen ang laban, pero nakikita niyang nagliliwanag ang 7 kulay sa ere. Halatang nahihirapan si Lando sa labanan. Sana nga totoo ang mga alamat. Kung hindi niya matatalo ang deified Xenogeneic na yan, wala na tayong pag-asa. Nanggigigil si Hansen. Habang sila ay lumalaban, isang dambuhalang pagong ang lumutang sa ibabaw ng ulap. May isang pavilion sa likod nito, at naroon ang isang dragon man at isang deified ng destroyed na nagkakape.
Sa likod ng Dragonman ay isang babaeng Dragon Servant na may hawak na 1GI Rubik's Cube, nag-stream ng laban nina Hansen at Lando. Pinapanood ng buong Geno Universe ang laban. Close up, mukhang matatalo ka na, sabi ng Dragonman habang umiinom ng tsaa. Panalo o talo, pareho lang sa akin. Kapag natalo ako, sa inyo na si Lando at si Hansen. Pero kung kayo ang matalo, sana hindi kayo lalabag sa kasunduan, Dragon 1. Malamig ang tono ni Closa habang nakatingin sa Dragonman. Ang Dragon ay marunong tumupad ng pangako. Kapag nabuhay si Lando at Hansen matapos ang laban, lalabas kami sa Changxia system at hindi na makikialam. Ngunit ang Dragon 1 na ito ay hindi ang parehong Dragon 1 na nakilala noon ni Hansen. Siya ay mula sa naunang henerasyon. Kung ganun, hintayin na lang natin ang resulta. Umupo si Closa at uminom ng tsaa, kampante. Hindi ka ba natatakot na mamatay si Lando sa laban? Tanong ni Dragon 1. Paano mo ipapaliwanag yon sa hari ng Destroyed? Isa lang siyang tagapaglingkod. Kung lilipat siya sa Extreme King, dapat alam niyang kailangan niyang isakripisyo ang kanyang pinanggalingan, tugon ni Closa, walang bahid ng emosyon. Tumitig si Closa sa Dragon 1 at muling nagsalita. Ito na yata ang pinakamagandang pagkakataon ng Dragon para hulihin si Lando. Pero kung pumalpak kayo, paano niyo ipapaliwanag yon sa sarili niyong hari? Kailangang mamatay si Lando. Akala mo ba kayang talunin ng isang tao ang isang deified? Sagot ni Dragon 1. Nandoon pa si Hansen. Napangiti si Closa. Isa lang siyang unang antas na king. Kahit gaano pa siya ka-eksperto, isa lang siyang malakas na langgam. Nagngingit-ngit ang tinig ni Dragon 1. Tahimik na lamang si Closa. Tumingin siya sa Rubik's Cube. Hindi ko akalaing gagamitin mo ang live stream ng Thousand Treasures Alliance sa ganitong paraan. Ano mang mapagkukunan, gagamitin ko, ani Dragon 1, malamig ang ngiti. Lahat ng nilalang sa Geno Universe ay nakatutok sa laban. Ngunit hindi kasing pulido ang stream ni Dragon 1 gaya ng mga dating broadcast ng Treasure Identifier Elder. Wala siyang profesional na team, kaya raw ang lahat ng footage. Walang edit, walang ayos. Kaya maraming nilalang ang hindi man lang makita kung sino talaga ang kalaban ni Lando. Nakikita lang nila ay kumikislap na liwanag, tila katapusan ng mundo. Mas nakatutok ngayon ang mga Dogs at King sa laban ni Hansen. Alam nilang ang tagumpay o kabiguan ni Lando at Hansen ay magpapasya sa kanilang kinabukasan. Grabe si Hansen. Napapaligiran ng Kings at half-deifieds, pero buhay pa rin. Nakapatay pa ng 2 King Unicorn. Ang lakas niya. Sayang talaga. Kung hindi lang siya naging pabigla-bigla at pumatay ng prinsipe ng Extreme King, sikat na siya sa buong universo. Ang pinakaapektado siguro rito ay si Isha. Ipinagpundar niya si Hansen hanggang maging king class, kahit pa hindi matatag ang genes nito. Ilang resources at pagod ang ginugol niya. Yisha ay matalino. Siya ang tumanggap kay Hansen nang wala pang naniniwala sa kakayahan niya. Ngayon, sigurado akong nagsisisi ang iba. Anong pagsisisi? Kahit gaano pa siya kalakas, king lang siya. Kahit ang deified, mahihirapang makatakas sa ganitong sitwasyon, paano pa kaya siya? Kabanata 2476. Pagpatay. Baliw na pagpatay. Hindi na alam ni Hansen kung ilang unicorn na ang kanyang napatay. Sa sobrang dami, para bang may mapulang ulap na bumalot sa kanyang paningin. Katsa. Napugutan niya ng ulo ang isang king class na itim na unicorn. Habang umaagos ang dugo mula sa ulo nito, isinaksak ni Hansen ang kanyang kamay at hinugot ang isang kristal. Isinubo niya ito kaagad. Ito ang synergenic gene ng unicorn na king class. Agad niya itong nilunok at pinino. Napuno nito ang kanyang mga king class gene at binalik ang kanyang lakas. Dahil sa matinding pagpatay, naubos na ang lakas ni Hansen. Hindi niya magamit ang Dunction Armor para makabawi agad, kaya kumukuha siya ng enerhiya mula sa kalawakan. Pero hindi rin sapat iyon sa matinding labanan. Ginamit ni Hansen ang consume upang agad mapino ang king class gene. Ito ang nagpapanatili sa kanyang malakas. Kung wala ito, bumagsak na sana siya. Ang buong kalangitan ng Changxia system ay nabalot na ng dugo. Walang takot ang mga unicorn sa kamatayan, lalo na ang 7 unicorn kings. Lahat sila ay may mga godlight, at ang rainbow area na nabuo ng mga ito ay nagbibigay ng matinding problema kay Hansen. Dahil sa blood eye evil god beast soul ni Hansen, kaya niyang ilipat ang sarili sa mga mata ng unicorn kung nasa panganib siya. Kung hindi niya ito ginagawa paminsan-minsan, matagal na sana siyang tinuhag ng mga unicorn kings.
Sinubukan niyang pasukin ang mga mata ng 7 Unicorn Kings, pero ang mga mata ng mga ito ay kakaiba, iba't ibang kulay, at hindi makikita ang iris, pupil, o kahit puti ng mata. Dahil dito, hindi niya magamit ang kanyang Beast Soul sa kanila. 7 half-deified na ang sabay-sabay na sumusugod sa kanya. Kung ibang king iyon, matagal na siyang patay. Pero si Hansen ay nananatiling buhay dahil sa kanyang Blood Eye Evil God Beast Soul. Habang nilulunok niya ang isa pang King Class Jin, isang kakaibang anunsyo ang narinig niya. King Class Jins have reached 100. Battle body area is ready for evolution. Ngumiti si Hansen. Dati na siyang nakalunok ng maraming King Class Jin, at sa wakas, naabot na niya ang 100 piraso. Ayon sa inaasahan, pwede na niyang ianggat ang antas ng kanyang area. Walang pag-aalinlangan, pinili niyang i-level up ang kanyang Jadescan area. Hindi niya magamit ang Dungeon area maliban na lang kung ginagamit niya ang katauhang si Dollar, kaya ang Jadescan ang kanyang pangunahing kapangyarihan. Ginamit ni Hansen ang mga Jin upang i-evolve ang Jadescan area, at nang gawin niya ito, isang malamig na enerhiya ang Dom Alloy sa kanyang laman at buto. Para bang ang kanyang katawan, na tuyong ilog, ay biglang napuno ng umaagos na tubig. Habang nagbabago ang kanyang mga selula, nagliwanag ang katawan ni Hansen. Para siyang bagong silang na Diyos. Pagod na siya, pero ngayon, nasa pinakamataas siyang kondisyon. Mas malakas pa sa dati. Pang! Isang malamig na liwanag ang bumalot sa Ghost Teeth Knife. Tumama ito sa ulo ng isang third tier na King Unicorn, at naputol nito ang katawan at area ng kalaban. Mistulang naglalakad siya sa pastulan ng tupa. Kapag kumikislap ang liwanag ng kanyang kutsilyo, sandamakmak na unicorn ang namamatay sa isang iglap. Nag-level up siya ng area habang nakikipaglaban. Napahinto sa gulat ang lahat ng elite mula sa iba't ibang lahi. Kapag ang isang fighter ay nag-level up ng kanyang king area, pansamantalang bumababa ang lakas ng kanyang katawan. Nagkakaroon ng pagbabago sa mga selula, kaya delikado kung gagawin ito sa gitna ng labanan. Pero si Hansen, nagawa niya ito ng napakabilis, ilang segundo lang. Hindi ito karaniwan sa mga elite ng Geno Universe, kundi sa mga primitive creature lamang na may malalambot na gene at mabilis ang ebolusyon. Sa mas matataas na nilalang, mas matibay ang gene, kaya mas mahirap ang ebolusyon. Pero si Hansen ay king class na, at isang buong antas agad ang tinaas niya sa loob lamang ng isang segundo. Para sa mga nanonood sa live stream, hindi ito kapani-paniwala. Siguro dahil hindi pa matatag ang genes niya. Kaya mabilis ang ebolusyon, sabi ng ilan. Pero kahit ano pa ang dahilan, hindi na nila maalis ang tingin nila kay Hansen. Naabot na ng Jadescan ang ikalawang antas. Tumaas ang bilis at lakas ng kanyang katawan, pero hindi pa rin ito sapat para talunin ang 7-colored unicorn. Pang! Habang tila nagwawala si Hansen sa labanan, biglang may bitek sa kalangitan na tumama sa mga unicorn. Pang! Maraming katawan ng unicorn ang napilas mula sa bitek sa espasyo. Agad namang umiwas si Hansen, pero may isang taong bumagsak mula roon. Lando! Gulat na sigaw ni Hansen. Si Lando pala ang gumawa ng bitek. Nagliliwanag ang dragon tattoo ni Lando. May butas sa gitna ng kanyang katawan, kitang-kita ang ulap sa kabila. Napagtanto ni Hansen na malubha ang lagay ni Lando. Hindi na ito kayang makipaglaban sa deified unicorn, at ngayon, may butas na sa kanyang katawan. Kapag namatay si Lando, ang susunod na target ay si Hansen. Nakakatakot iyon. Lando, ayos ka lang ba? Sigaw niya, pero hindi siya lumapit. Dumating na ang deified rainbow unicorn. Para bang nag-teleport ito para abutan si Lando. Nagliwanag ang dragon tattoo sa katawan ni Lando. Ang kanyang buhok ay basa ng dugo. Bigla siyang umiwas sa rainbow laser attack ng unicorn. Pero patuloy pa rin ang pagdurugo ng kanyang dibdib. Hindi ito naghihilom. Mukha pa rin siyang kalmado, pero alam ni Hansen na nanghihina na siya. Kahanga-hanga pa rin ang pakikipaglaban niya sa deified creature ng ganoong katagal. Subukan mong mabuhay. Gamitin mo ang lahat para mabuhay. Lumulutang si Lando sa ere. Wala siyang takot sa mga mata, ni hindi niya pinansin ang butas sa kanyang dibdib. Para bang wala lang. Naalala ni Hansen na minsang sinabi ni Lando na ang katawan niya ay winasak at hindi na niya nararamdaman ang sakit. Kabanata 2477. Ang ungol ng dragon ay umalangaw-ngaw sa kalangitan, at ang dugo'y bumuhos na parang ulan. Muling nakikipaglaban si Lando sa deified na unicorn, ngunit ang tanging nakikita ni Hansen ay ang napakaraming patak ng dugo sa langit. Bumagsak ang mga iyon sa mga ulap at sumipsip sa kanila. Halatang dugo ni Lando iyon. Masama na to.
Kailangan nating humanap ng paraan para makatakas dito. Maraming beses nang sinubukan ni Hansen na makalabas, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas upang basagin ang mga substance chain na bumuo ng kanilang hindi nakikitang kulungan. Kakailanganin niya ang kanyang super god spirit body, kung hindi, wala siyang tsansa makaligtas. Bakit parang walang ibang xenogeneic o lahi ang nanunood sa amin? Kung may nasa labas lang sana ng invisible shield na ito, magagamit ko sana ang aking mata para mag-teleport palabas. Malungkot si Hansen habang palingalinga, pero wala siyang nakikitang kahit isang nilalang. Hula ni Hansen ay may sadyang nagkulong sa kanila sa lugar na ito. Kung hindi, tiyak na may nanunood na sa laban nila. Anong klaseng mga tao ang gustong-gusto kaming patayin? Sigaw ni Hansen, habang nakatingala sa langit. Umaasa siyang makakuha ng sagot kay Lando. Walang gustong pumatay sa iyo. Isa lang tayong mga toro sa isang arena, sagot ni Lando, kalmadong kalmado. Parang bukod sa pagiging manhid sa sakit, wala na rin siyang emosyon. Agad na intindihan ni Hansen ang ibig sabihin ni Lando. Sila ay naging mga kalahok sa isang laro. Hindi sila ang mga matador na pinapalakpakan ng mga manunood, sila ang mga asong pinagtatapatan sa isang laban. Ang dahilan kung bakit hindi sila pinapatay agad ng mga deified ay simple lang, gusto lang nilang masiyahan sa laban. Mamatay man o mabuhay si Hansen at Lando, may masisiyahan pa rin. Ginagawa nila ang lahat para mabuhay, pero matapos maunawaan ni Hansen ang katotohanan, hindi na siya masyadong umaasa. Wala na siyang pag-asa sa laban na ito. Walang gustong maging asong patuloy lang lumalaban sa isang natalong laban. Pero wala siyang pagpipilian. Para siyang puppet na may tali. Ang pakiramdam na iyon ng kawalan ng kapangyarihan ay parang dinudurog ang kanyang dibdib. Pang! Sa ulap, isa na namang bitek sa espasyo ang lumitaw. Inihagi si Lando papalayo. Basa ng dugo ang kanyang katawan, puno ng sugat. Pero kahit ganon, patuloy pa rin siyang nakikipaglaban. Wala sa kanya ang pagsuko. Maliwanag at matatag ang mga mata ni Lando. Ramdam ni Hansen ang kanyang damdamin. Para bang sinasabi niya, ayaw mo sa sitwasyong ito. Gamitin mo ang lakas mo para talunin sila. Boom! Basa ng dugo si Lando pero muli siyang tumalon paatek sa deified unicorn. Parang handa siyang lumaban hanggang sa huling patak ng dugo. Hindi siya kailanman susuko. Ang damdaming iyon ni Lando ay naramdaman din ni Hansen. Ang kawalang kayang iyon ang nagpabalik sa lahat ng pinagdaanan niya. Marami siyang tanong. Napakarami. Pero walang makakasagot. Siya lang ang makakahanap ng sagot. Alam ni Hansen na walang magbibigay sa kanya ng kasagutan dahil siya ay mahina pa. Gaya ng kanyang ama, si Han Yufei. Pinili nitong tahimik na tiisin ang lahat para maprotektahan ang kanyang asawa at mga anak. Hindi man lang niya isinama si Hansen sa kanyang mga sikreto. At ito ay dahil bata pa si Hansen noon at walang kapangyarihan. Ang pag-alam sa totoo ay hindi makakatulong sa kanya, mas pabigat lang ito. Ang iba naman ay iba ang motibo. Hindi para protektahan si Hansen, kundi dahil tingin nila'y mahina siya. Wala silang nakikitang saysay sa pagbabahagi ng sikreto sa mahina. Pero kailangang hanapin ni Hansen ang mga kasagutan dahil kapag tahimik na ang gabi, umiikot lang ito sa kanyang isip, paulit-ulit. Gusto man niyang takasan ang damdaming ito ng kawalang kaya, wala siyang magawa. Mahina, walang respeto, walang kapangyarihan para pumili ng sariling landas. Lahat ng ito ay dahil hindi pa siya sapat na malakas. Ang damdamin sa mukha ni Lando ay siya ring laman ng puso ni Hansen. Kaya gustong-gusto niyang maging malakas. Uhaw siya sa kasagutan. Ang utang na ito, gusto kong singilin silang lahat. Ginigiling ni Hansen ang kanyang mga ngipin habang nagngangalit ang kanyang dugo. Nagpatuloy ang pagpatay, at hindi na siya kayang pigilan ng 7 Unicorn Kings. Pumatay siya ng napakaraming unicorn, at napuno ng galit ang mga sigaw ng mga Unicorn Kings sa kanya. Biglang bumagsak ang liwanag mula sa langit. Sinubukan ng ilang Unicorn Kings na gamitin ang kanilang area powers bilang kalasag, ngunit ang mga unicorn na hindi protektado ay nasunog sa liwanag. Pati ang 7 Unicorn Kings ay nataman, at unti-unti silang nawawala. Delikado, sigaw ni Hansen sa sarili. Nakita niyang sumigaw ang itim na unicorn, at may nabuo sa labas ng katawan nito, isang umiikot na itim na area. Bigla itong umatake kay Hansen. Sobrang bilis nito, mas mabilis pa sa kaya niyang iwasan. Gusto sanang gamitin ni Hansen ang Blood Eye Evil God Beast Soul, pero huli na. Itinaas niya ang Ghost Teeth Knife at Thunder God Spike para salagin ang atake. Pang! Parang bola ng bakal na pinaputok, tumalsik si Hansen. Sumambulat ang dugo mula sa kanyang bibig. Pakiramdam niya'y sumabog ang kanyang dibdib.
Dahil sa buff mula sa deified unicorn, lumakas at bumilis ang mga Unicorn Kings. Hindi na sapat ang second tier Jadesken ni Hansen para lumaban. Bago pa siya huminto sa ere, dalawang puting liwanag ang lumabas mula sa mata ng puting Unicorn King. Tumama iyon kay Hansen. Parang tubig na sumabog ang katawan ni Hansen, ngunit mabilis itong muling nabuo. Bumalik ang kanyang katawan sa dating anyo pero namumutla ang kanyang mukha. Ginamit niya ang original Water King body para iligtas ang sarili pero sugatan pa rin siya. Dahil sa buff ng deified unicorn, hindi na niya kayang tapatan ang Unicorn Kings. Sobrang lakas ng buff ng deified unicorn. Paano kaya kung ako ang nabigyan ng ganoong kapangyarihan? Bulong ni Hansen habang iba-iba ang ekspresyon sa mukha. Ngayon, papalapit na ang Purple at Gold Unicorn Kings kay Hansen. Bitbit nila ang mga nakakatakot na area powers na nagbuo ng mga kulay na kalasag. Iba't ibang kapangyarihan ang taglay ng mga ito. Sa susunod na segundo, sabay na bumangga sa katawan ni Hansen ang dalawang Unicorn Kings. Kabanata 2478. Sumabog ang Moon Doppelganger. Lumitaw ang tunay na katawan ni Hansen sa kabilang panig. Hindi na siya nagatubili, naging isang aninong dugo siya at lumipad papasok sa mata ng isang Doge-class unicorn. Pang! Kakapasok pa lang ni Hansen sa mata ng unicorn na iyon nang biglang may bumagsak na pulang liwanag sa unicorn. Pumutok ang ulo nito at naging madugong tipak-tipak. Hindi siya tumigil. Muli siyang tumalon gamit ang ice skill at pumasok sa mata ng isa pang Doge-class unicorn. Pang! Parehong resulta. Nabiyak na naman ang bungo ng unicorn, ngayon ay sa pamamagitan naman ng itim na liwanag. Patuloy na gumamit si Hansen ng kanyang eye powers para lumipat-lipat pero palagi siyang natutuklasan. Walang pag-aalinlangan, pinapatay ng Unicorn Kings ang mga unicorn na tinatalunan ni Hansen. Humalingking ng malakas ang 7 Unicorn Kings sa langit at maraming unicorn ang nagsimulang tumakbo palayo. Malinaw na naintindihan nila ang kakayahan ni Hansen at ayaw na nilang bigyan siya ng pagkakataong gamitin iyon muli. Nang makita ito, marami sa mga duke at maharlika ang napabuntong hininga. Tapos na ang laban para kina Hansen at Lando. Kadalasan, naaantig ang puso ng mga tao sa mga nasa alanganin. Sina Hansen at Lando ay pinakamahusay sa kanilang antas, pero ngayon, sila ay kinaaawaan ng lahat. Masyado nang sugatan si Lando. Mukhang hindi na siya magtatagal. Ang ice skill ni Hansen ang tanging pag-asa niya. Pero kung hindi niya na ito magamit, tiyak na magiging mas malungkot pa ang kanyang katapusan kaysa kay Lando. Close, ayan na. Sobra kang umasa sa Tridor na iyon. Uminom ng tsa si Dragon 1 at malamig ang ngiti. Hindi pa tapos. Mahirap pa ring sabihin kung sino ang tunay na mananalo, tugon ni Closa habang nakangiti pa rin. Ano, may itinatago pa ba talaga ang Tridor na yan? Napatitig si Dragon 1 kay Lando na patuloy pa ring nakikipaglaban. Sino ba ang nakakaalam? Hindi natin masasabi, tugon ni Closa, may misteryong tono sa boses. Pang! Isa pang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa laban. Muling inihagis si Lando. Sa puntong ito, napakagrabe na ng kanyang mga sugat. May 3 butas ng dugo sa kanyang dibdib bukod pa sa napakaraming galo sa buong katawan. Dumudugo siya sa lahat ng dako at nauubos na ang kanyang dugo. Sa tindi ng pinsala, kahit sinong half-deified ay matagal nang napasuko. Sa sakit pa lang, sigaw na ang aabutin nila hanggang mamatay. Pero si Lando, parang walang nararamdaman. Mapatla lang siya. Muling paparating ang Rainbow Unicorn. Ang mga mata nito ay parang salamin ng buong universo. Muling lumipad ang rainbow light papunta kay Lando. Sa mata ng unicorn, para bang nasa loob nito ang mismong buhay at kamatayan. Lumilipad pa rin si Lando sa ere, pero kulang na ang lakas niya para umiwas. Tatagos na sa ulo niya ang nakakatakot na rainbow light. Iniisip ng lahat na iyon na ang katapusan ni Lando. Kahit gaano pa katibay ang katawan ng dragon, kapag ang ulo'y winasak, hindi na iyon maibabalik. Iilan lang sa kanila ang kayang muling isilang. Bigla na lang umungol si Lando, parang dragon. Pero nang mas tinitigan ni Hansen, napansin niyang hindi sa bibig ni Lando nanggaling ang ungol, kundi sa kanyang likod. Ang Purple Draconite tattoo sa likod ni Lando ay nagsimulang gumalaw. Lumaki ito, kumalat sa buong likod niya. Kumislap ito ng liwanag na kulay ube. May lumalabas pang purple air mula rito, para bang buhay ang tattoo. Lumutang si Lando sa ere. Inilabas niya ang kamao at sumuntok patungo sa rainbow light. Nagniningning ang tattoo sa likod niya, at binalutan ng purple energy ang kanyang braso, parang gulugad ng dragon ang nakapulupot sa kanyang kamao. Lumipad mula sa kanyang kamao ang isang purple dragon at sumalpok sa rainbow light ng unicorn.
Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan sa ulap at biglang may nabiyak sa espasyo. Isang itim na butas ang nabuo at nagsimulang sumipsip ng lahat ng nasa paligid. Pero walang pagsabog. Ha! Hindi ba't yan ang Demon Hell Dragon Tato ni Dragon 2? Paanong napunta yan sa Tridor? Napatingin si Dragon 1 sa tato sa likod ni Lando. May espesyal na kapangyarihan ang Demon Hell Dragon Tato. Ayon sa alamat, ito ay mula sa dating Dragon 2 na siyang guro ni Lando. Ginawa niya ito para hamanin si Dragon 1. Sayang lang at pinugutan siya ng kanyang estudyante bago pa niya magamit, tugon ni Cloza, nakangiti. Mukhang hindi nasira ang tato. Inangkin ito ng Tridor. Ayos. Magaling. Sa halip na magalit, natuwa pa si Dragon 1. May kislap ng kasabikan sa kanyang mga mata. Ginamit ni Dragon 2 ang sarili niyang deified body at Dragon Blood upang likhain ang tato. Kaya ito ay isang pambihirang kayamanan. Kaunti lang ang mga dragon na may alam dito. At walang gustong subukan ito, sobrang sakit ng proseso. Ang paglikha ng tato ay parang pagtuntong sa impyerno. Kailangan mong lasunin, sunugin, at tunawin ang sarili mong katawan. Kaya nga tinawag itong Demon Hell Dragon Tato. 10,000 taon nagtiis si Dragon 2 upang likhain ang tato na ito, na sana'y magiging susi niya sa pag-angat sa rango. Akala ng lahat, nang mamatay si Dragon 2, nasira na rin ang tato. Pero ngayon, si Lando pala ang may-ari nito. At higit pa roon, kaya niya itong kontrolin. Kitang-kita na umabot na sa deified level ang kapangyarihan ng tato. Nakakalikha ito ng substance chains. Kahit hindi pa deified si Lando, nagagawa niyang palitawin at gamitin ang tato ng napakalakas. Paano pa kung maging deified siya? Alam mo palang may Demon Hell Dragon Tato si Lando. Tanong ni Dragon 1 kay Cloza. Paano mo inaakalang napatay ni Lando ang guro niya kung wala siyang Demon Hell Dragon Tato? Sa tingin mo ba, kayang patayin ng isang half-deified ang isang deified? Napaka-inosente mo, sarkastikong sabi ni Cloza. Hindi nagalit si Dragon 1. Bagkus, tumawa siya. Magaling. Kukunin ko rin ang tato na yan. At pagkatapos, tapos na ang lahat. Ano, wala ka bang tiwala sa Demon Hell Dragon Tato kahit ikaw ay isang dragon? Tanong ni Cloza habang nilalaway ang labi. Malakas ang tato, pero prototype lang yan. Hindi pa tapos. At huwag mong maliitin ang mga Changxi Unicorn. Hindi sila ordinaryong deified, sagot ni Dragon 1 ng may kumpiyansa. Napuno ng pag-aalala ang mukha ni Cloza. Napatingin siya kina Lando at sa deified unicorn. Kabanata 2479. Hinahabol si Hansen ng mga Unicorn Kings. Mabilis na tumatakas ang mga unicorn kaya hindi niya magamit ang kakayahan ng kanyang mga mata upang makatakas. Napakunot-noo siya. Walang tigil ang gininto ang Unicorn King sa paghabol kay Hansen. Halatang gusto siya nitong wakasan. Hindi niyo talaga ako rerespetuhin hanggat hindi ko ipinapakita ang tunay kong lakas, ano? Galit na naisip ni Hansen. Kinolekta niya ang lahat ng lakas na mayroon siya, pagkatapos ay tinaas niya ang Thunder God Spike at itinarak ito patungo sa fusiform area ng Gold Unicorn. Dong! Nagbanggaan ang area at ang Thunder God Spike, naglabas ng nakakatakot na pagputok ng mga apoy at kidlat. Napunit ang tela ng espasyo sa kanilang paligid. Pakiramdam ni Hansen ay halos matanggal ang kanyang mga braso sa lakas ng salpukan, at itinulak ang buong katawan niya palayo ng napakalakas na puwersa. Mahigpit ang hawak ni Hansen sa Thunder God Spike. Buong-buo ang paggamit niya ng Jad-Esken, pero hindi pa rin sapat upang mapantayan ang lakas ng Gold Unicorn. Ginamit ni Hansen ang lahat ng kanyang makakaya, parang kinakaladkad niya mismo ang kapangyarihan mula sa dulo ng kanyang mga daliri sa paa. Umiinit ang kanyang dugo, at ang Blood Pulse Sutra ay kumukulo sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang dugo ay rumaragasa sa mga ugat niya na parang isang tren na walang preno. Boom! Biglang yumanig ang lakas mula sa loob ni Hansen. May naramdaman siyang isang hindi nakikitang cogwheel sa harap niya. Ang katawan niya ang sentro ng cogwheel, isang malaking pulang cogwheel. Magiging king class na ang Blood Pulse Sutra. Gulat ni Hansen. Hindi niya inaasahang aabot sa antas na iyon nang wala siyang ginagawang matinding pagsisikap. Umiikot ang self-cogwheel ng Blood Pulse Sutra. Kasabay nito, umiikot din ang ibang cogwheels ng universo. Dahil gumagalaw ang katawan ni Hansen, hindi niya mabuksan ang Universal Core Halls door. Pero sa pag-ikot ng self-cogwheel ng Blood Pulse Sutra, may napansin siyang kakaiba. Ang ibang self-cogwheels ni Hansen ay kayang itulak ang mga Universal Cogwheel sa paligid nito. Ang Jade Skin's cogwheel ay kayang itulak ang 7, ang sa Damshan Sutra naman ay napakarami. Pero ang Blood Pulse Sutra, wala ni isang natutulak.
At kahit ganoon, nararamdaman ni Hansen na may maraming universal cogwheels na konektado rito. Hindi maintindihan ni Hansen kung ano ang ibig sabihin nito, at wala rin siyang ideya kung ano ang magiging area power ng Blood Pulse Sutra. Nang i-activate niya ang Mutant Blood Area, wala namang lumabas na area power. At gayon pa man, lumakas ang kanyang katawan. Hindi na gaanong mahirap para sa kanya ang makipaglaban sa mga Unicorn Kings. Nakakaiwas na rin siya sa kanilang mga atake. Pang! Pinaikot ni Hansen ang Thunder God Spike sa kanyang kamay at itinarak ito sa area ng Gold Unicorn. Mabilis siyang tumalon pataas, iniwasan ang laser light mula sa isa pang unicorn. Samantala, lalong lumiwanag ang Demon Hell Dragon Tattoo ni Lando. Ang nakakatakot na Purple Dragon Air na lumalabas dito ay naging Substance Chains, at nabuo sa katawan ni Lando ang isang higanting Purple Dragon. Napansin ng Changxia Unicorn ang pagbabago. Ang mga mata nito ay kumikislap ng maraming kulay, na parang ang buong universo ay muling ipinapanganak at namamatay sa loob nito. Sumigaw si Lando, at yumanig ang paligid sa dagandong ng kanyang Purple Dragon. Para itong sasakmal sa buong mundo. Lumalim ang kulay sa mga mata ng Changxia Unicorn, hanggang sa naging abo ang halo ng kulay. Isang gray light ang lumabas mula rito, tinumbok ang Raging Purple Dragon. Sa pagkakabanggaan ng gray light at ng Purple Dragon, tumahimik ang mundo. Parang huminto ang oras. Mula sa gitna ng banggaan, may nabuo na maliit na vortex na unti-unting lumaki at hum-attack sa lahat ng nasa paligid. Para bang bumabagsak ang espasyo patungo sa kailaliman. Nakikipaglaban pa si Hansen sa Unicorn Kings nang maramdaman niya ang hatik ng vortex, papunta kina Lando at Changxia Unicorn. Hindi lang siya ang naapektuhan. Maging ang Unicorn Kings, ang nagtatakasang Unicorn Herd, at maging ang mga ulap, lahat ay hinihigop ng vortex. Sa sandaling mahulog, nawawala na sila. Ginamit ni Hansen ang kanyang kapangyarihan, pero hindi siya makawala sa puwersa ng paghigop. Kahit ang half-deified na Unicorn Kings ay walang laban dito, paano pa siya? Nang makitang malapit na siyang mahatak papasok sa madilim na puwang, handa na sanang bumalik si Hansen sa sanctuary. Pero bago niya ma-activate ang kanyang lakas, may biglang humawak sa kanyang braso at hinaila siya paatras mula sa bangin. Pag-angat niya ng ulo, nakita niya si Lando ang humila sa kanya. Pang! May narinig si Hansen na parang basag. Sa sobrang lakas ng vortex, nagsimulang mabasag ang mga invisible wall na gawa sa substance chains. Parang salamin, isa-isang nagkadurog-durog ang mga ito at nalaglag sa kailaliman. Lumayas ka na, sigaw ni Lando. Inikat niya ang kanyang braso at inihagis si Hansen palayo sa vortex. Sa isang iglap, nasa libu-libong milya na si Hansen at lumilipad pa rin. Habang lumilipad pabalik, narinig ni Hansen ang isang sigaw. Ang gray light mula sa Changxia Unicorn ay parang laser na kayang sirain ang buong universo. Muling pinaputok ito kay Lando. Umingit ang espasyo sa lakas ng Dragon Roar, at ang buong katawan ni Lando ay naging isang higanteng Purple Dragon na sumalpok sa gray light. Pinanood ni Hansen habang tinatagos ng gray light ang katawan ng dragon. Ang napakalaking anyo ay naglaho at naging usok na kulay ube. Inihagis ang katawan ni Lando, at sa kanyang likuran ay humahabol ang usok. Nanginginig na ang kanyang katawan. Mamamatay na siya. Gulat na gulat si Hansen. Akala niya, inihagis siya ni Lando dahil naniniwala itong kaya niyang talunin ang Changxia Unicorn. Pero mali pala siya. Bakit niya ito ginagawa? Hindi naman siya mukhang tipo ng taong iniintindi ang buhay ng iba. Bakit niya ako iniligtas sa huling sandali? Paulit-ulit na iniisip ni Hansen, pero wala siyang mahanap na sagot. Ano ngayon kung niligtas niya ako? Wala naman siyang kinalaman sa akin. Pinalakas ni Hansen ang sarili gamit ang kapangyarihang natitira sa kanya upang mas mapabilis pa ang paglayo. Lumulutang si Lando sa gitna ng mga ulap. Ang liwanag ng Demon Hell Dragon Tattoo ay humihina. Kailangan nito ng life force upang manatiling buhay. Paunti-unti, nawawala ang life force ni Lando. Hindi na niya kayang panatilihin ang tattoo, at ito ay nalaglag mula sa kanyang katawan. Sa huli, hindi ko pa rin naabot ang huling hakbang, bulong ni Lando. Nakita niyang muli siyang tinutumbok ng Changxia Unicorn. Kumikislap ang kulay abong liwanag sa mga mata nito. Isang napakalakas na beam ang muling inilabas. Tahimik lang si Lando. Parang wala siyang pakialam kung mabubuhay o mamamatay. Para bang wala na siyang nararamdaman, at wala na nga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, payapang hinihintay ang huling sandali. Para sa kanya, ang kamatayan ay isang matamis na pahinga. Pang! Tumago sa langit ang gray beam, pero hindi tumama sa katawan ni Lando. May yamakap sa kanyang mga braso at biglang hinayla siya palayo.
Ang gray beam ay dumaan lang sa ere kung saan siya naroon kanina, at muling bumasag ng langit. Isang nakakamanghang kapangyarihan ang dumaan sa tabi niya. Kabanata 2480. Binuksan ni Lando ang kanyang mga mata at biglang napatigil. Ang taong humawak sa kanya ay si Hansen, ang parehong tao na itinapon lang niya palabas ng lugar kani-kanina lang. Bakit ka bumalik? Tanong ni Lando. Bumalik ako para itanong kung bakit mo ako sinagip, sagot ni Hansen ng walang bahid ng emosyon. Hindi natatakot si Hansen sa kasamaan, pero natatakot siya sa kabutihan. Kapag may umapi sa kanya, binabayaran niya ito ng 3 beses na balik. Pero kapag may utang na loob siya, hindi niya alam kung paano ito ibabalik. Habang tumatakas si Hansen palabas ng lugar, bigla niyang naisip ang isang bagay. Bagamat nasira na ang hindi nakikitang hadlang na nakakulong sa kanila, alam niyang andoon pa rin sa paligid ang nakatatakot na Diyos ang nilalang na lumikha nito. Kung hindi niya mareresolba ang problemang iyon, kahit wala na ang hadlang, baka hindi pa rin siya makaligtas. Hindi basta-basta palalampasan ng Diyos na iyon ang pagtakas nila. Sinagip ka, hindi ako ganoon Cab 8. Ayokong maaga ng iba ang gantimpala ko, sagot ni Lando, sabay irap. Panang sugat ang katawan ni Lando, pero hindi siya nakakaramdam ng sakit. Wala siyang nararamdaman. Mapatla lamang siya. Naiintindihan ko, sagot ni Hansen sabay tango. Hindi rin naman talaga niya inakala na ginawa ni Lando iyon para lang sa kabutihan. Mas may saysay ang sagot nito. Habang nag-uusap sila, muli na namang lumipad papalapit sa kanila ang Changxia Unicorn. Alam nito na mamamatay na si Lando, pero hindi pa rin nito tinapos ang laban. Gusto nitong namnamin ang tagumpay. Paano kung makipagkasundo tayo? Mungkahi ni Hansen habang nakatingin kay Lando. Malapit na akong mamatay. Anong klaseng kasunduan pa ang pwede nating gawin? Balik ni Lando, may halong ngiting mapait. Kung mapapatay natin ang unicorn na ito ng magkasama, pwede tayong mabuhay pareho, sabi ni Hansen habang itinuturo ang Changxia Unicorn. Mabubuhay tayo. Kahit panandalian, tugon ni Lando, malamig ang tono. Kung ganun, sabay nating patayin siya. Kapag nagtagumpay tayo, papayagan mo ba akong umalis? Tanong ni Hansen habang nakatitig kay Lando. Napakunot noo si Dragon 1 sa narinig. Nasiraan na ba ng bait ang lalaking ito? Anong klaseng kalokohan ang sinasabi niya sa ganitong sitwasyon? Parehong opinyon ang ibinahagi ng mga nakarinig sa sinabi ni Hansen. Bagbog na si Lando at nasa bingit ng kamatayan. Si Hansen naman, bagamat hindi sugatan, ay isa lamang second-tier king, malayo sa pagiging deified. Ang ideya na dalawa silang magsanib puwersa para patayin ang isang deified ay para bang dalawang langgam na nagtangkang pabagsakin ang isang elepante. Nasiraan na nga talaga ng bait si Hansen. Iniisip niyang kaya nilang patayin ang Changxia Unicorn. Kawawa naman. Lumalabas lang kung gaano kadelikado ang pagkawala ng pag-asa. Para silang mga uhaw sa disyerto na nakakita ng ilusyon ng isang oasis. Napailing ang maraming elite. Nakaramdam pa nga ng simpatiya ang ilan sa kanila para sa dalawang batang mandirigma. Dahil alam nilang kahit sila, sa hinaharap, ay pwedeng sapitin ang katulad na kapalaran, maging biktima ng isang malupit na deified. Sige, sagot ni Lando ng simple. Tumanggaw lang siya at tumingin kay Hansen. Ang lungkot naman. Si Lando, na hindi mapigilan sa kanyang antas, ang lalaking pumatay sa sarili niyang guro, ngayon ay nakikisangkot na lang sa pag-asa ng isang baliw. Nanggagalaiti si Dragon 1 habang nakatingin sa kanila. Napakunot noo rin si Cloza. Hindi niya lubos kilala si Lando dahil kahit sumali ito sa Destroyed, nanatili itong mapag-isa. Pero alam niya, sino mang nakapatay ng isang deified ay hindi basta-basta sumusuko. Kaya nagtataka siya kung bakit pumayag si Lando sa ganoong walang saysay na plano. Ang kamatayan talaga ay kakaiba. Gaano man kalakas ang isang tao, napakaliit pa rin niya sa harap ng kamatayan, bulong ni Cloza. Kahit siya, isang deified na, ay pipili pa rin ng mabuhay kaysa sa tiyak na kamatayan. Kaya may kasunduan na tayo, seryosong sabi ni Hansen. Anong plano mo? Tanong ni Lando, nagtataka. Hindi talaga naniwala si Lando na may magagawa si Hansen. Pero interesado siya kung anong naiisip nito. Sa totoo lang, matagal nang curious si Lando tungkol kay Hansen. Sila ay kabaligtaran. Walang magagandang alaala si Lando. Nabubuhay na lang siya dahil sa nakasanayang paghinga. Pero si Hansen ay iba. Siya ay may matinding hanggarang mabuhay. Gagawa siya ng kahit anong paraan para lang makaligtas, kahit pa ito ay tumakas, kahit lumabag sa salita niya. Pero nang bumalik si Hansen para iligtas siya, nagsimula nang magtanong si Lando sa sarili. Marahil, maling-mali ang pagkakaintindi niya kay Hansen.
Hindi sumagot si Hansen. Hindi siya nakatingin sa Changxi Unicorn na nakalutang sa kanila. Itinayo niya si Lando. Nilagay niya ang kamay sa noo nito, parang pari na magbibendisyon. Tahimik na tiningnan ni Hansen si Lando. Sa isang kalmadong tinig, binigkas niya, "Ako, si Hansen, sa ngalan ng lahat ng mga Diyos, ipinagkakalob ko sa iyo." Lando, ang sagradong kapangyarihan magpakailanman, buksan ang pintuan ng tadhana. Nang marinig ito, muntik nang mabilawkan sina Dragon 1 at Closa habang umiinom ng tsaa. Napatitig ang lahat ng duke at maharlikang nanunood ng live stream. Tinitigan nila si Hansen na para bang isa itong baliw. Sa mga oras na iyon, hindi nakatawa-tawa si Hansen, isa na siyang baliw. Mukhang nawala na siya ng katinoan sa takot sa kamatayan. Grabe ito, sa ngalan ng lahat ng mga Diyos. Nabaliw na talaga si Hansen. Ang sakit sa tiyan kakatawa. Akala ko matino siya. Pero halatang halata ngayon na sira na ang ulo. Haha, sa ngalan ng lahat ng mga Diyos. Ito na ang pinaka-nakakatawang bagay na narinig ko sa buong buhay ko. Humahalaklak si Dragon 1 na may luha pa sa mata. Pati ang Changxi Unicorn ay tila natuwa. May aliwala sa mukha nitong kabayo at tila tumawa pa. Napakaraming elite sa buong Geno Universe. Kahit ang mga deified ay hindi tatawag sa mga Diyos para humingi ng tulong. Ni si Sacred Leader ay hindi ginawa ito. Pero si Hansen, isang second-tier king, ay naglakas loob na tawagin ang mga Diyos. Para sa lahat ng nakakita, isang malaking komedya ang tagpong ito.